into the hands of God. And then, good PM, Reverend Father Daniel, as lang po, pwede ba ilagay sa leeg o sa kamay ng namatay ang Blessed Rosary? Kasi sabi po ng iba, masama daw. Maraming salamat po. God bless. Well, normally po, ang rosary ay hindi naman kinukwintas ang rosary. Kaya nga siya rosary. Dapat siyang ginagamit sa pagdarasal. Hindi po siya ikinukwintas. No? Ang kailangan sa rosary is ginagamit natin sa ating pagdarasal. How about do sa patay? So, hindi mo na siya dapat ikukwintas sa namatay. Pwede mo siya na yung iba ginagawa, nilalagay sa kamay ng namatay. Although, hindi naman nakakapagdasal na yung namatay. Kumbaga, parang pinapabaon na lang sa namatay yung rosary. Pero ang masama doon, yung mga paniniwala natin na mga pamahiin, yun na nagpapasama. No? Naglagay ka ng rosary sa kamay nung namatay, tapos bago ilibing, pinutol-putol mo yung rosary. Bakit? Kasi meron kang paniniwala na kapag hindi mo pinutol yung rosary, may susunod. Ayun po yung masama. Ibig sabihin, naniniwala ka sa mga pamahiin. Gusto ba ng Diyos na patayin lahat ng mga susunod mo ng kapamilya dahil yung rosary na ipinabaon mo sa namatay, hindi mo pinutol? So, yun po yung masama, yung mga paniniwala sa superstitious belief, sapagkat wala kang tiwala sa Diyos. Kapag pinutol-putol mo yung rosary, no, sabi mo, puputulin ko yung rosary na ito kasi para wala nang sumunod. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Diyos na yung rosary na yan ay magiging dahilan pag hindi mo pinutol ng pagkamatay ng ibang members ng family mo. No. So, kaya kailangan yung tiwala natin sa Diyos. Okay? So, magpapatuloy po tayo, no? So, kanina, we are talking about purposes, no? Yung characteristics ng mga sumpa, ng mga curses. Ngayon, puntahan naman natin methods, pamamaraan. No? Kanina, as to the purpose, now, as to the method. Ano ba yung mga pamamaraan? Una, meron tayong tinatawag na direct. No, direct. Pag sinabi nating direct, itong curse na ito, itong spells na ito, ay directly na-touch yung body ng tao sa pamamagitan ng food or drinks. Yan. Nakapasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng pagkain o inumin, direkta. So, ibig sabihin yan, may inihalo sa pagkain ng biktima. No, pwede yan. Pwedeng powder, etc. So, mga herbs, etc. Sa mga probinsya, so uso yan. Kaya nga, di ba, sabi, pag wag kang basta-basta daw kakain, no, sa hindi mo kilala kasi baka merong hinaluan, no, that would struck, no, the person ng mga hexes or spells na ito. Masakit yung tiyan, masakit yung ulo, no, etc. So, yun. So, tawag natin dyan is direct kasi may direkta na inihalo sa pagkain mo para ikaw ay sumakit yung tiyan or ikaw ay magayuma, etc. So, direct yan. Pero meron din tayong tinatawag na indirect method. No, indirect method, sabi natin dito, gumagamit ng representatives or any representation ng biktima. O pwedeng bududal, no? Bududal, manika, no? O kaya kahit anong object, o pwedeng picture, o pwedeng damit, or any belongings, buhok, na ina-attach sa mga dolls, puppets, or animals. Yun. So, ang tawag natin dyan, sabi ko nga sa inyo kanina, transfer materials. No? O yung tinatawag nating proxy doon sa biktima. No? May proxy yung biktima. No? So, yun. Now, yun yung sa tinatawag nating method. Pwedeng direkta or pwedeng indirekta. Now, as to the operations, ayan. Anong dynamics? Number 1, by puncture or torture. Gumagamit ng mga pins, ayan, nails, mga needles, etc. Hammers, blade, fire, ice, bugs, fungus. Ito yung ginagamit kadalasan ng mga mambabarang, yung mga bugs, fungus, and beetles, and other insects. Kasi dalawang klase po yan, ano? Yung occult practitioners, o pwedeng mangkukulam, sila yung nagbibigay ng mga curses or spells using mga dolls, no, gumagamit ng mga pins, nails, needles, hammers, blade. And then yung mga mambabarang,
So, ang kanilang expertise naman ay gumamit ng mga insects, mga bugs, fungus, yung mga beetles, no? Yan yung mga lumalabas sa katawan mo, sa bibig mo, may mga insekto, lumalabas sa katawan mo, buhangin, dumuduwal ka, may mga pako, may mga ganyan. So, yun. So, mangkukulam ang babarang. So, ginagawa nila itong operation na ito by puncture or torture. Pwede yan, ha? Number 1, puncture or torture. Yan, gumagamit ng mga insects, no? Mga barang-barang. No, ito kasi yung mga mambabarang, sila yung mga sorcerer na ang kanilang expertise ay gumamit ng mga fungus beetles and mga insects to send, magpadala ng spell doon sa biktima. Pangalawa, by tying or binding. No? Gumagamit ng panali. No? Laces, nas, bridles sa kabayo po ito. Yung bridles ay ribbons, bands, hoops, or chains. Para saan? To inhibit the development of certain body parts ng tao. And then, most often, they are used to arrest mental development of the victim. Pwede rin yan, ha? No, yung curse na yan. For example, yung nabubuntis, para yung laman sa kanyang tiyan na baby ay magkaroon ng problema, ang body parts, no? Gagawin yung dal, kukuha ng dal, tatalian yung leeg, tatalian yung ganito, tatalian yung ganyan, no? Para maging abnormal, no? Yung development ng organs nung tao, nung bata. So aside from the physical abnormality, kasi merong normal or more natural yan, pero meron ding spiritual dimension, spiritual component na pwedeng gawin din yan ng mga occult practitioners. No, of course, medically speaking, merong explanation, no? Merong nangyayari talaga na ganun, hindi talaga nag-grow and develop. But meron ding hindi nag-grow and develop because of the effect of curses. Because of the effect of curses or spells. No, kaya yun ang nangyari, no? At nagkakaroon ng abnormality sa development ng organs ng tao, no? And then also yung ties to the brain, no? May inability kapag halimbawa yung transfer material, nilagyan mo ng tali sa ulo, no? Nagkakaroon ng inability to study, to work, or to exhibit normal behavior. So yun. And then aside from yan, no? Pwede yan, no? Tinatalian, no? So yan yung tying or binding. And also to cause infertility. Ayan. O pwede mangyari yan, no? Causing infertility para hindi manganak. O meron kang girlfriend dati, may boyfriend tsaka mag-girlfriend. Yung boyfriend ay nakipag-break sa girlfriend, nakahanap ng ibang babae, and then sila nagkatuluyan, yung dating girlfriend nagalit, no? At kumonsulta sa isang occult practitioner para hindi mabuntis yung napangasawa ng dati niyang boyfriend. So pwede yan, by tying or binding, ginagamit po yan to cause infertility ng babae. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, by putrefaction, gumagamit ng cursed meat or even animals, no? Ibinabaon nila yan sa lupa dahil curse siya, no? The cursed object is symbolic of the victim. Kumbaga parang ano din siya, representation ng biktima. And then at times, po pwedeng itong object na ito ay animal sacrifice to the demon that will deliver the curse. So yun. Basta every curse na dinideliver, may demon na nakatouch po dyan. So when you offer this meat, when you offer this animal to the demon, yun yung in-invoke noong occult practitioner to deliver the curse. Kaya anong ginagawa? Ibinabaon yan, no? And then, as I said, habang unti-unting naaagnas, no, itong nabubulok, itong meat na ito, animal na ito, ganun din unti-unting nabubulok yung internal organ ng tao or any part ng body ng tao. So, it's what we call putrefaction, no? So, curse yan. It's a form of a curse. And then, meron din tayo tinatawag na
malediction. Sumpa. No, yung sumpa na ito, malediction. This is wishing ill directly upon the person. No, or isinusumpa ko. May mga ganyan nanunumpa. And then kapag ang sumpa are spoken with anger, with hatred, with intense desire to harm others, especially ito po mga kapanalig, especially kapag merong blood relationship between one who casts the curse and the person being cursed, ang outcome will be terrible. Kapag ang magulang ang sumumpa sa kanilang anak. Why? Bakit daw powerful? Because of the authority and bonds yung tie ng parents and children. Kasi mas stronger ang authority, yung bond na yan, between a parent or a mother and child. Kaya kapag ang nanay or tatay ang sumumpa sa anak, conjuring demons or devil, matindi ang nagiging epekto sa mga anak. Kapag ang magulang ang nanumpa sa anak, invoking the help of evil spirit, grabe, terrible ang naging epekto sa anak because of that blood relationship. Lalong-lalo na dahil ang magulang, meron silang authority, meron silang bond, meron silang tie to their children. Very strong yan. Stronger yan than to any other person. Kaya yun. Ang tawag natin dyan ay malediction. Malediction. So, and then, kapag ang magulang ang sumumpa sa anak, invoking the help of the devil or evil spirits, ay meron po tayong mga natanggap na katanungan mula po sa ating sa numero 7788. Good PM po, Father Daniel. Ask ko lang po kung mapapatawad pa din po ba ng Diyos ang mortal sin na ginawa ulit? Naikupisal na po noon pero inulit po ulit. Salamat po. Of course, unang-una ay lagi po nating tatandaan na ang Diyos ay mapagpatawad. Mapagpatawad siya. Pero pag pinatawad niya tayo, isa lang ang hinihiling niya. Gawin ang lahat ng magagawa para maiwasan yung muling magkasala. So, napaka-importante kasi, aside from being sorry for our sins, tinatawag natin contrition, and then pangalawa, yung confession, but most importantly, very important is yung conversion. So, yun yung ating desire to sin no more. Of course, we are human persons, mahina, marupok, nagkakamali, nagkakasala, pero dapat nandoon sa atin yung desire to amend our life. So, yun yung tinitingnan ng Diyos, yung desire natin to amend our life, magbago at baguhin ang mga nagawa natin mga pagkakamali at pagkakasala. Okay? And then meron pa po dito, Father Daniel, good PM po, alam nyo po ba yung punong sinukuan? Talagang bang sinukuan? Parang sumuko na to. Kasi pag pinutol nyo sanga, may cross sa loob ng mga sanga. Maganda po. Okay? Ginagamit po ang kahoy ng sinukuan kontra para mabait daw yung mga kinakausap. Well, that's a superstitious belief. Kung yan ay puno na may cross, pwede halimbawa may cross siya, pwede mo siyang gawing sacramental kasi may cross siya. Pero do not ascribe anything doon sa puno na yan na kapag ito ginamit mo ay yung mga kakausap magiging mabait. That's a superstitious belief. Yan ay mga paniniwala na wala naman na katotohanan o basihan. Sapagkat yung puno na yan is, kumbaga, ordinarily and naturally, wala naman yung kakayahan na tumulong sa tao para kinakausap mo ay maging mabait sa iyo. When you ascribe something to that specific object na hindi naman talaga niya capacity, yun ay superstitious belief. Parang yung katulad ng mga prutas, pag New Year, kailangan maghanda daw ng 12, 13 prutas. Para Para guminhawa ka, para maging mas maginhawa ang buhay, mas maging masagana ang buhay. That's a superstitious belief. You ascribe something
na hindi naman talaga capacity ng mga prutas na yun. Pagkat yung prutas, walang capacity yan na maging masagana ka, no? So yun din. When you ascribe something to that punong kahoy para daw maging mabait yung mga kinakausap mo, that is superstitious belief. And that is sin against the first commandment of God. Nakakaapekto ito ng ating tiwala sa Diyos, no? So yun po yan. Okay? And then, good afternoon po. Dinadasal ko po ang prayer to take authority at deliverance prayer. Okay lang po ba ito? Pangalawa po ay okay lang din po bang isuot ang crucifix na hindi pa na-bless ng pari? Yung unang-una ay okay lang po na dasalin yung prayer to take authority and deliverance prayers, but see to it na when you pray the deliverance prayers, you have spiritual authority over dun sa pwedeng lugar na dinadasalan mo nito, no, or yung tao, no. But kung wala naman, wala kang authority, no, you can use the prayers of supplication. Oh. So yun po yun. And then, kung okay ba yung crucifix na sinusuot na hindi pa nabibless, it is advisable when you use sacramentals. When you say sacramentals, yung mga rosaries, crucifix, yung mga santo, mga ganyan, when you use them as a object of devotion, kailangan is ipapabless muna natin bago natin gagamitin, no? Bago natin gagamitin. Yun po yun. Kasi, especially nasa spiritual warfare tayo, no? Kung sinusuot mo yan, lalo na kapag may kaaway na demonyo, nagsusuot ka naman, gumagamit ka ng hindi nabibless, pagtatawanan ka lang yun. So, kaya kailangan, see to it na whatever you use as an object or token of devotion, kailangan ay nabibless. Para din yan sa bahay, di ba? Minsan may mga Katoliko na gumagamit ng insenso sa kanilang bahay, bibili ng insenso sa palengke o kaya sa mga religious bookstore o religious store. Pag uwi sa bahay, magpapabaga ng uling, tapos mag-iinsa-insenso sa bahay nila. Ang tanong, nablessan po ba yung insenso na ginamit ninyo? Ay, hindi po, Father. Basta binili ko lang po ito. Hindi lalayas ang demonyo dyan. Pagtatawanan ka ng demonyo kasi gumagamit ka ng mga bagay-bagay sa spiritual warfare na hindi naman na-bless. No? Kaya kailangan ay ipapabless. Hindi demonyo ang lalayas kung hindi lamok. No? Kung hindi lamok. Lamok ang aalis dyan. No? So, yon. And then, Father Daniel, paano po nagkakaroon ng authority over the places, things, or person para po magkabisa ang prayer? Of course, number one, pag sinabi natin spiritual authority, number one, halimbawa sa person, kapag ang magulang sa anak, no, ang mga parents, you have spiritual authority over your children. Kaya you can pray over your children. Kasi kayo ang magulang, kayong pinagkatiwalaan ng Diyos na tumayong magulang sa inyong mga anak. So you have spiritual authority. So ganun din po ang parish priest, may spiritual authority ang parish priest sa kanyang mga parishioners. And then kung ikaw ay leader ng isang organization, ng isang samahan, no? Because you are the leader, you have authority over your members. If you are a teacher, you also have authority over your students. So you can pray over them kasi you are the second parents, no, in loco parentis, no, ng mga bata. So yun, sa tao ganun, kapag ikaw ay pinagkatiwalaan ng obligasyon ng mga laga sa mga tao na yan, you have spiritual authority. And then sa things, sa mga bagay-bagay, sa mga bagay-bagay na pag-aari mo, you have authority over them because yun ay property mo. Sa lugar, sa bahay mo, since ikaw ang may-ari nung bahay mo, so you have spiritual authority over the place. Kung ikaw ay basta ang may-ari ka ng lugar na ito or ikaw ang head sa lugar na yan, so you have spiritual authority over them. Pero kung hindi naman ikaw ang may-ari nun, halimbawa, bahay ng kaibigan mo, bahay ng kakilala mo, o bahay ng kung sino-sino, you do not have any spiritual authority over that place. So therefore, dalawang klase ng prayers ang pwedeng gamitin. So number one, meron tayong tinatawag na imperative, yung prayer of command in terms of sa deliverance prayers kasi meron tayong
command prayer, no? Meron tayo ba? Ibig sabihin niyan, directly, no? Directly you command the Spirit, no? In the name of Jesus, because you have spiritual authority. But if you do not have spiritual authority, what prayer could you use? You can use prayers of supplication. So ano po yung pagkakaiba nun? Yung prayers ng command prayer or imperative prayer, tsaka yung prayers of supplication. So ang imperative prayer, you directly command the Spirit, in the name of Jesus Christ, I command you, no, get out from this place, no? Yun, directly kinocommand mo yung Spirit in the name of Jesus. Because you have spiritual authority. But if you do not have spiritual authority, you can use prayers of supplication. That means, you directly call God, no, in prayer, so that God will deal with that spirit. For example, dear Lord Jesus Christ, we ask you to liberate this place from any kind of demonic bondage from the Lord Jesus Christ. No, you ask the Lord Jesus Christ, not directly commanding the spirit, kasi wala kang spiritual authority. Whereas kapag meron kang spiritual authority, you can command the spirit. No, in the name of Jesus, I command you. Pero kapag wala, you ask the Lord Jesus Christ to do the expulsion of the Spirit. So, yun po yun. Okay? So, yan. And then, pahabol po, kung ang isang Katoliko ay gustong magpa-deliverance prayer sa isang exorcist priest, ano po ba ang procedure? Well, usually, pwede naman any priest, no, could do the deliverance prayers. No? Kasi yung deliverance prayers, considered siya as minor exorcism. Ang pagkakaiba lamang po ng parish priest at exorcist priest, the exorcist can use the Roman ritual, the rite of exorcism, especially for the possessed. But any parish priest could do the deliverance prayers, no? Because they have spiritual authority over their parishioners. So yun po yun. Minor exorcism. Basta, as long it's a minor exorcism, any priest can do that. But, ang pagkakaiba lang, the exorcist can use the Roman ritual of exorcism, the solemn rite of exorcism. Kaya, kasi akala nung iba, exorcist lang po yung yung makakagawa nun. Yes, exorcist can do the Roman ritual prayer, the solemn rite of exorcism. But the minor exorcism, any priest can do that, no? Using the standard prayer of deliverance, no? Kaya yung mga nagpapabless po dyan ng bahay, you can also ask your parish priest to bless your house, especially kapag may mga manifestations, but using the minor exorcism or prayers of deliverance. Pagpatuloy po natin yung ating tinatalakay kanina. So, pinag-usapan natin yung mga purpose, yung operations, and then ngayon, means, no? Means ng mga curses, ng mga spells na yan, no? Number 1 is through hexes and spells. Pag sinabi nating means, ito yung nagiging vehicle to send curse, no? Through hexes and spells. Pag sinabi nating hexes or spells, ito yung tinatawag nating magmamanufacture ka ng mga object out of strange materials na may symbolic value, no, na to tangible sign to do harm. Na example nito, as I said kanina, puppets, meat with pins, bones ng namatay, no? Meron yan sa probinsya, may mga ginagawang anting-anting nga yun, yung mga kinukuha yung buto sa tuhod, no? Ginagawang agimat o anting-anting, no? Blood, toads, no? Ginagamit din yan, yung mga palaka, chickens, and insects. At ito yung mga most commonly used means to achieve evil, no? Yung mga object na yan, no? Yung mga talismans, etc. And then with evil eye, no? With evil eye, yan yung mga sample ng mga hexes or spells through objects. Yan yung nagiging vehicle, no? Para ipadala yung mga curses and spells and hexes. Pangalawa, may evil eye tayong tinatawag, no? Yung evil eye ay example nito ay usog, no, yung mga balis-balis sa Philippine setting. So evil eye
sa pamamagitan ng pagtingin, sa pamamagitan ng paghawak, pagtapik. Yan ha. So, yung curses na ipapadala through evil eye, tingin, titig, tapik. Yung iba, may tinatawag na mga palipad hangin, yung mga ganyan. No, yung causing headache. So, yun, no? Ang tawag natin is evil eye. Mamaya, pag-usapan natin yan. Or pwede rin, ayan, tingin. Or with the telephone. So, whether in silence, word, breath, or something else, pwede rin pala magpadala ng curses or hexes or spells through telephone. No? Kaya iingat din tayo. So, evil eye. So, pag sinabi nating evil eye, it is a human look, no, believed to cause harm to someone or something. Yung balis or yung usog na tinatawag yan sa Pilipinas, meron tayong phenomenon yan, usog or balis, na kapag tingin lang, nakatuwaan, no, nagkakaroon ng sakit, no, o kaya na usog yung napagkatuwaan yung puno, o hindi na namunga, namatay, o pwede yan. No? So, yun ang tawag doon is balis or usog. No, for example, yung buntis, nagdilihi, ang sinasabi, no? Meron din gutom, etc. And then, the effect of this ay yung taong nausog o nabalis ay sumakit yung tiyan, sumakit yung ulo, nawala yung appetite. So, sa Pilipinas, ang ginagawa natin dyan, kadalasan, ay nilalawayan. May mga ganun-ganun, nilalaway-lawayan, ano? So yan, no? So evil eye is a human look believed to cause harm to someone or something. The harm may have come in the form of anything from a minor misfortune to disease, injury, or even death. No, symptoms of illness caused by the evil eye include loss of appetite, excessive yawning, hiccups, vomiting, and fever. Yung mga balis-balis. Sa Philippine setting po, ang tawag natin dyan ay usog. Ayan, usog or balis. No? Ayan. Napagkatuwaan yung bata sumakit ang tiyan, sumakit yung ulo, nag-iyak-iyak kasi nabalis siya, usog siya. Kaya kadalasan pera usog. Nilalagay yung laway sa daliri para tawag dito, gumaling sa kanilang mga usog-usog. So, meron tayong ganyan na nangyayari, no? Kaya, nagsuot ng mga ganito, no? Mga bata, no? Yung mga ganyan, pag may mga binibinyagan, no? May suot-suot na ganyan, etc. Ito po ay mga tinatawag na occult object po ito. So, we discourage the use of this. Pag binuksan niyan, kung ano-ano mga nandiyan dyan, mga dyaryo, may mga buto-buto, may mga tawas, etc. Lalo na yung mga bata, yung amulet na ito, pera usog na ito. No? You know, to counteract the effect of the evil eye and usog no, in a person, ay usually ay kailangan ng prayers, no, deliverance prayers, and also yung use of mga sacramentals. So instead of using yung mga red na object na yung sinusuot ng mga bata, use Saint Benedict's medal instead. No, because the Saint Benedict's medal is a medal with exorcism prayer. Alam po niyo yung Saint Benedict's medal, no, yung may mga letter, may cross, tapos may image si Saint Benedict, may mga letters. Yun po ay exorcism prayer. So, kung meron kayong Saint Benedict's medal, see to it na napablesan siya using the prayer of exorcism and prayer of blessing sa medal ni Saint Benedict. Hindi lang basta-basta yan babas-basa ng pari na kung ano-anong words ang ginagamit, sapagkat meron talagang specific exorcism prayer and prayer of blessing para sa medal ni Saint Benedict. Kaya yun yung isa sa mga ginagamit nating sacramental. Hindi po ito agimat, ha? Hindi po ito pangontra, hindi po ito anting-anting, kundi ito'y sacramental na kung saan ito ay instrumento for us to receive, no? To prepare ourselves to receive God's graces. So, yun. And then, how do we protect ourselves from curses? Ito na. So, how to protect ourselves from those curses? Yung binanggit ko kanina, lahat ng yan, no? How to protect ourselves. Number one,
protection on the level of our soul. Ano daw yan? In this case, kailangan natin to be in the state of grace. No? Kasi kapag ang tao ay nasa state of sin, madaling kapitan. Kasi sa spiritual warfare, negative attracts negative. Kapag ang tao maraming negative, pag sinabing negative, kasalanan, na hindi na ikukumpisal, mga galit, pinanakit, sama ng loob, yung mga heart's baggages, kapag maraming laman ang puso ng tao na ganyan, so ibig sabihin, maaari siyang lapitan. Kaya we need to have that protection on the level of our soul. Kaya napaka-importante, we are living in the state of grace, not in the state of sin. Kapag tayo nagkakasala, so ibig sabihin, tayo ay nasa state of sin. That is why we need to be restored to be in the state of grace sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. No, napaka-importante po mga kapanalig ang sakramento ng kumpisal. No, because confession is more powerful than exorcism. Tandaan po niya na confession is more powerful than exorcism. Kung sa exorcism binubugaw niya yung demonyo, sa confession tinatanggal niya yung kinakapitan ng demonyo. Kung wala nakakapitan ng demonyo, hindi siya makakakapit sa tao. Kung exorcism lang, bubugawin lang niya ang demonyo, pero kung nandiyan pa rin sa iyo kinakapitan niya, babalik at babalik lang sila. Para daw yan na halimbawa sa isang lamesa, merong maruming bagay. Kapag merong maruming bagay at nangangamoy, ano nangyayari? Dadapo sa kanya ang langaw. O ikaw naman, ang gagawin mo, bubugawin mo yung langaw. O umalis yung langaw. Pagkaalis ng langaw, makalipas ang ilang sandali, babalik ulit siya. Bubugawin mo ulit. Aalis siya. And then babalik ulit. Bubugawin mo ulit. Parang ganito yan, ano? Yung exorcism, tutulungan tayong bugawin yung langaw na kumakapit dun sa lugar na yan. But, the sacrament of confession, lilinisin niya yung binabalik-balikan ng langaw. Para wala na siyang babalik-balikan. Kaya magkatuwang yung dalawang yan, no? Confession and exorcism. But confession is more powerful than exorcism. Kaya, ang confession, isang pamamaraan to protect ourselves on the level of the soul. Yan po yan, mga kapanalig, protection on the level of the soul. And then second is protection on the level of the mind and the will. Ito naman yung pamumuhay natin ng tinatawag nating living a life ng mga virtues, yung prudence, temperance, lahat ng yan, living a virtuous life. No, theological virtues yan, yung faith, hope, love, nangunguna sa puso natin yan. Mahalaga yan, no? No, they are being fortified by the actual grace na natatanggap natin sa mga sakramento. Kaya, yung protection natin will be on the level of the soul, and the level of the mind, and the level of the will. O, yan. Treating demonic oppression and obsession. Pag-usapan muna natin, paano ba ang isang tao ay nahuhulog, nagiging biktima, ng kaaway, ng demonyo? Paano ba siya nahuhulog? Then, una ay, alam naman po natin, ang ordinaryong activity ng demonyo ay tukso. And then, pag sinabi natin extraordinary activity, meron tayong tinatawag na possession, yung pagsanib, na kung saan ang demonyo sumasapi sa katawan ng tao. Ito yung pangalawa, yung patatalakayin natin, yung demonic obsession o pambubuyo, na kung saan ang demonyo ay inaatake niya yung isip ng tao, na kung saan ginagambala niya yung pag-iisip ng tao, maraming mga pumapasok sa kaisipan ng tao. And then pangatlo, yung tinatawag nating demonic oppression or paniniil. O pwedeng physical, o pwedeng sa mga ugnayan, o pwedeng sa aspetong pinansyal, ikabubuhay, maging sa kaligayahan, kagalakan sa buhay. At meron tayong tinatawag na infestation o pamumugad, o pwedeng sa bahay, sa lugar, sa hayop o sa mga bagay.
At kanina nga, sabi natin, no, paano bang isang tao nahuhulog sa kamay ng demonyo? Of course, tandaan po natin, walang nangyayari na walang pahintulot ang Diyos. Alam po natin yan, no? Base sa karanasan ng mga santo at mga banal, maging sa mga tauhan sa Biblia, no, kay Job, siya ay na-oppress ng demonyo, pero with God's permission. So, yun yung ating panghahawakan. Pangalawa, ito, kapag merong presensya ng tinatawag nating moral and spiritual opening sa buhay ng tao. O pwede yan yung pamumuhay ng makasalanan, yung sinful lifestyle. O pwede rin na ang tao ay mayroong involvement sa occult or sa mga New Age practices. Kasama na din dyan kung meron ka mga ancestors na nagpa-practice o kabilang sa mga occult people and occult persons, occult groups.